nakikita niyo yung followers ko, 400,000 plus lang. 400,000. Di ba? 400,000. Pero, alam nyo kung ano na ang reach ko. Ang reach ng aking kakaunting followers. Kakaunting followers na 425,000. Alam nyo kung ano na ang reach. Papakita ko sa inyo kung bakit atat na atat silang patahimikin ako. Ang reach ko po, as of this moment, ay 124,831,634. As of this moment, nakigets yun na. Kaya atat na atat silang patahimikin ako. Okay? So, ine-stop nyo na ba? Ine-stop nyo na ba yung pagdami ng followers ko pero hindi nyo ma-stop yung reach ko? Can you imagine? Ang followers ko, 425,000. Ilan ba? 425? 425,000? 400,000? Pero ang reach ng vlog ko na 425,000 followers ay 124,831,634. Kaya hindi na kayo magkanda-ugaga. Sa mga nagtatanong po sa akin, hindi po ito monetize dahil tinanggalan na po nila ako ng monetization matagal na dahil akala nila pag tinanggalan nila ng monetization yung page ko, tatahimik na ako. Pero dahil ako ang #1 tagalista ng Noisy, hindi po ako mananahimik. Bakit hindi ako mananahimik? Dahil po ito po ang tunay na may prinsipyo, may isang salita. Kaibigan mo, kaibigan ko, siya si o 452,000. Can you imagine? 452,000 yung followers ko. Pero ang reach ko, 124 million. Saan ka nakakita ng ganyan? Ibig sabihin, maraming nakikinig at nagsusubaybay sa akin. Shout out pala sa isang editor ng isang anti-Duterte major newspaper ang kumontak sa akin. At na-appreciate ko editor ng isang anti-Duterte na newspaper ang iyong concern sa akin. Alam kong hindi kayo makapagsalita pero thank you at nag-reach out ka sa akin. Maraming salamat. Okay, maraming salamat. Pero okay po ako. Ang tanong, okay ba kayo? Ang tanong, okay pa ba kayo sa ilalim ng bansang pinapatakbo ng ano bang tawag dito? Coca-Cola. Okay pa ba kayo dyan, mga ka-moisture? Di ba? Okay. So, ayan. Yan ang dahilan. Kasi, syempre, dun sa hirig na yun, can you imagine, 124 million ang views, ang reach ko. 425,000 lang ang followers ko. So, ibig sabihin, marami kayong nag-aabang. Maraming nag-aabang, hindi ba? Okay, ngayon na nakabalik na ako, Wakanda forever. Mga friends, Wakanda forever tayo. Wakanda forever. Dire-diretsuhin na natin to. Oy, maraming salamat. I-share nyo na to. Share. Okay? Ngayon, just in case, no? Just in case na mapatahimik na nila ako ng bonggang-bongga, matanggalin nila tong page ko, magkakaroon tayo ng backup. Hindi ako gagawa ng uli ng Facebook, no? Ang gagawin natin ay guerrilla style. Lahat naman kayo may email, di ba? Dahil may email kayong lahat, ibig sabihin, hindi nila mahawakan yung mga email ninyo. At kung meron din kayong mga contact sa email na pwede nyo i-forward ang mga isusulat ko or video ko, hindi ba? So ngayon, dahil matindi ang laban natin, no? Ang laban natin dito ay hindi pa tumatatapos, matagal-tagal pa to. Meron akong Substack, okay? Hindi nila ito magagalaw. Dahil diretso ang mga isusulat ko sa email ninyo at hindi nila malalaman kung anong mangyayari. Dahil hindi nila alam kung gaano kumakalat. Marami na ako ditong followers. Okay? Diretso ito sa email. So, iscan nyo na ba ito ngayon? Pakiscan na ngayon to. Lahat kayong nakikinig sa akin, please scan this code or i-screenshot right now. Right here and there. Okay? Ayan gaganyan ko muna. Tapos, i-approve nyo yun sa email ninyo. Para kung mawawala ako, ipapatahimikin uli nila ako,
pupuntahan nyo na lang yung email ninyo. Hindi ba? Ngayon, yun ang ating backup. Guerrilla tayo ngayon. Guerrilla fighters tayo ngayon. Okay? Ano tayo ngayon? Rage against the machine. Di ba? Guerrilla radio. Okay? Diyan tayo ngayon. Para kayo, hindi ba? Kayong mga may Facebook pa, kung tanggalin na talaga ako sa Facebook, pagkataon, yung mga isusulat ko sa Substack, i-share nyo ngayon sa Facebook ninyo, okay? Yung mga nagre-recontent ng video ko, wag na kayong maghumingi ng permiso, i-recontent nyo na, i-video capture, gawin nyo ng content, bahala na kayo, wala akong pakialam, okay? Wala itong copyright. Tayo ay guerrilla. Okay? Guerrilla media tayo ngayon, guerrilla. Okay? So, ayan ha, mag-subscribe na kayo para diretso sa email. Tapos kayo, syempre may mga email contacts kayo, i-forward nyo, no? Ngayon, hindi na alam mo namang hawakan pa ng, makontrol pala ng mga bangag ang pag-disseminate ng information via email. Hindi na nila alam yan. Kaya, gagawa tayo ng paraan para hindi na nila tayo mapipigilan magpakalat ng information. Yung Facebook kaya nilang pigilan, pero ito hindi. Dahil diretso ito sa email niyo. Ano nang gagawin natin ngayon? Okay, may nahalungkat na naman ako mga friends. Alam mo naman ako, mahilig ako magalungkat dahil ako ang #1 tagalista ng Noisy. Wala po akong TikTok na sa China. Ako ban ang TikTok dito sa China. Wala akong TikTok. Ano ba? Yung mga suggestion, yung mag-TikTok ka, ma'am. Kung kaya ko mag-TikTok, nag-TikTok na ako. Hindi ako makakapag-TikTok kasi nga ban dito sa China. At sa Beijing po ako nakatira. Okay? Ban dito. Okay? Hindi siya ma-access dito. Kahit VPN. Okay? Ma-access mo lang TikTok dito kung Philippine number yung gamit mo. Wala na pa akong gamit na, hindi po ako gumagamit ng Philippine number dito. Sa Beijing, no? Na wala namang point. Okay? Yung whitey, no. Ako po ay nagsusulat, hindi lang po ako nagbi-video. Mahilig po ako magsulat. Nagsusulat po ako. Kaya huwag niyo ako sabihin, mag-whitey ka na mag-whitey. Wala pa akong panahon mag-live ng mag-live. Magla-live na po ako may panahon. So, doon na kayo, mag-aantay kayo sa email niyo para diretso sa email niyo, di ba? Para hindi na nila alam kung ano, what is the storm that is gathering. Charot. Anyway, so, diretso na tayo sa usapan. O, mga kayong mangging kaligatan. Ako, may mga nakikita ako na nood ng kayong mangging kaligatan, ha? Mga kayong mangging kaligatan, ating mga magigiting na sundalo at pulis, nakikinig. Okay, may nahalungkat na naman ako dahil, alam mo naman, maraming noisy, no? Maraming noisy. O, ito na. Ngayon, nagtatanong kasi kayo kung sino nagbibigay ng budget sa ICC. Okay, ang nagbibigay po sa budget ng ICC ay ang mga miyembro ng ICC, tinatawag na Assembly of State. Ayan, yan. Assembly of State Parties. Ngayon, every December, nag-propose ng budget yung ICC dun sa Assembly of State Parties. Okay, 124 members yan. 124 members. Okay? Hindi naman 124 members. Ilan na lang ang Assembly of State Parties eh. Now, nakikita nyo, December 9, 2024, ang balitang ito ng Courthouse News Service. Courthouse News Service. Ngayon, ano nangyari? Sinulat ito ni Molly Quell noong December 9, 2024. Courthouse News Service. Ang title, ICC faces slimmed down budget, sanction threats. Itong sanction threats na ito, galing to kay Donald Trump. Kasi nga, di ba, inisyuhan nila ng warrant para si Netanyahu. Okay. Now, so binasa ko to. Okay. Ngayon, ang sabi dito, okay, binawasan yung budget nila. So, hindi sila pinagbigyan sa 202 million euros na hinihiling nila dun sa mga estado, sa mga taxpayers. Pera yun ng taxpayers ng mga bansang yun eh. Ang hinihiling ng ICC, 202 million euros. Ang ibinigay lang sa kanila, 195 million euros. So, ilang million yung hindi ibinigay sa kanila. During the budget deliberation, kinriticize sila ng Assembly of State. Sabi,
May investigation kayo ng 12 countries, pero hanggang ngayon, after nung December ng pagbibigay sa kanila ng budget, wala namang kayong trial in process. O, anong ibig sabihin yan? Ayan o. The court has investigations open across 12 countries, but after December, will have no trials in process. Another fact that garnered criticism during the week. Itong during the week nito, during the week ng budget deliberation ng ICC. So sa madali, tapos kailan sila nag-apply ng warrant? February 10, 2025. So December, kinritisay sila. Wala na ba kayong trial? After ng December. Okay? So, after 2 months, nagmadali sila. Nag-apply ng warrant with the collaboration ng Bangag Administration. Bakit ko sinabi yan? Di ba sinabi ko na sa inyo yan kung paano sila nag-collaborate? Di ba? Ulitin natin para sa kalaman ng lahat. Hindi ba? Para naman, tayo, full impact. Para full impact tayo, mga friends. Hindi ba? Ang sana ba yan? Ang dami kasi nating ang dami kasi nating pasabog in the past few weeks. Kaya, ano ba to? Hindi ko na mahanap kung saan ko na, kung saan ko na ilagay. Pupunta na lang tayo ng website ng ICC. Okay? O, yung mga naghanap sa akin, nandito na ako. Thank you sa concern. Pero, mas maging concern kayo sa inyong bansa. Okay. So, ayun na nga. Kinriticize sila noong December during the budget hearing. Wala naman kayong trial. Wala naman kayong trial after ng December. Sabi ng oversight, yung mag-a-approve ng budget ng ICC for 2025. And voila! After ng criticism, may trial na! na bigla? Hindi ba? So, anong ibig sabihin nun? Kasi gusto nyo, pagdating ng 2026, ano naman kayo? Bida-bida na naman kayo sa budget. Kasi may trial eh. Siyempre, kung walang trial, babawasan sila ng budget. Kaya yan, tigilan nyo ako for the victims. Walang pakialam yung mga Europeans na nasa Europa. Tingin nyo ba? Yung mga Europeans sa puti na yan, may pakialam sila kay Aling Sheila. Wala silang pakialam kay Aling Sheila. Kailangan nila money, money, money. Dahil mababawasan yung budget nila kung wala pa silang trial. Oh, tingilin nyo ako. Ano yan sa tingin nyo? Ginagawa nila yan? Nung walang budget, na hindi nila kailangan yung pera. Sandali ito. Sasabihin ko sa inyo, para lahat tayo may ebidensya na may talagang sabuatan. Ito yung application ng urgent application ng warrant of arrest. Saan na ba yan? Ito ba yan? Ito pala yung secret. Ito pala yung approved warrant of arrest. Okay, ito yung approved warrant of arrest. Tapos, ito yung urgent. Diba? O, naalala niyo na, December, sinabun sila ng nagbibigay ng budget sa ICC. December. Okay? Ngayon, February 10, 2025, agaran silang. Di ba sinabun sila during the budget? Ulitin natin, ha? Ulitin natin, mga friends. Okay? Ulitin natin. Ayan. Eto yan, di ba? December, sinabun sila na nagbibigay budget sa ICC, yung mga members ng ICC. Ang sabi, meron kayong investigation ng 12 countries, pero after December, we'll have no trials in process. Ayan another fact that garnered criticism during the week. So, kinriticize yung mga trabahador ng ICC na humihingi ng budget. So, kung baklaan ito, sabi nung nagbibigay ng budget, Cheng, hingi ka ng budget.
wala ka namang trabaho. wala ka namang ganap after ng December. So, ano yung bujay-bujay mo? Hindi ba? Oh, tapos after December, anong ginawa ng ICC? Anong ginawa ng prosecutor? Anong ginawa nila? Hala, oy, biglang nag-request nung February 10 ng urgent warrant kay Duterte. February 10, 2025. February 10, 2025. Kailan in-impeach si Sara? February 5. So after ma-impeach si Sara, yung ICC nag-apply ng urgent warrant laban kay Digong. So, is that a coincidence? Ano, mga taga-Wakanda? Is that a coincidence? February 5 na impeach si Sara ni Romualdez. Oh, Romualdez. Martin Romualdez yan. Di ba? Pati nung anak, sila nanguna dyan. Tapos, February 10, nag-apply ng urgent warrant laban kay Duterte dun sa tatay. Yung anak, in-impeach ng February 5 ni Romualdez. February 10, nag-apply ng urgent warrant laban kay Duterte ICC. So, ano yun? Coincidence ba yun? After February 5, pagkatapos ma-impeach yung anak, mag-a-apply ka ng warrant. Tapos, ang eksena nyo pa, hindi kami hindi, kasi dumating kasi yung request ng Interpol. Pero according mismo sa dokumento ng ICC, ipaliwanag nyo to, okay? Ikalat nyo ito nang malaman ito ng mga tao. Pero ayon mismo sa ICC prosecutor, ayan, sabi sa paragraph 112 ng request ng urgent warrant nila noong February 10, yan. In late 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. Kayo pala ang nakikipagtsikahan. Kayo pala nagsasuggest sa ICC. Bongbong. Tapos sabi nyo raw, noong late January 2025, sinabi nyo raw na i-execute nila ang ICC warrant kung ang magre-request, kung pinadaan ng request sa Interpol. So, tigilan nyo na yung sinasabi nyo, nagko-comply kayo sa Interpol. Kayo ang nag-suggest sa ICC na padaanin sa Interpol. Tama? Tama ba ako? Tama ba ako, mga friendships? Diba? Malinaw. In late January 2025, the government publicly stated that it would execute an ICC warrant if a request to do so is made through Interpol. Tama? Tama, diba? So ngayon, ang tawag po natin dito ay nag-align ang stars. Nag-align ang mga bituin ba? Mga taga-Wakanda ba? Unsa man? Unsa man ang mga Southern Luzon na nangangain kumakain ng pagpag. Kalakas-lakas man lait sa mga taga-Wakanda, kumakain naman ng pagpag. Yung mga taga-Southern Luzon dyan, lait ng lait sa mga taga-Wakanda. Pero, yung mga mayayaman dyan sa Manila, anong ginagawa? Yung mga minahan ng Mindanao, yun ang kinukuha nila para yumaman ba? Tama? Tama, mga friendships. Hindi ba? Ang mga taga-Southern Luzon, api-api ang mga taga-Wakanda. Kumakain naman ng mga pagpag ang mga taga-Southern Luzon, ang mga taga-Wakanda kumakain ng fresh na gulay ba? Kumakain ng fresh. Tapos pag magnakaw ka dyan, depende na lang kung nasaan ka, no? Siguro yung pinakamatinding parusa mo dyan sa Wakanda, talagang
Bobogbogin ka ba ng mga tao pag ikaw ay nag-snatch? O pag nandiyan ka pa sa mas disiplina mga Muslim, potol kamay. Kayo dyan sa Southern Luzon. Snatching is a way of life. Anyway. Ano tayo? Wakanda forever. Wakanda forever. Hindi pa ako Bisaya. Mga magulang ko ay taga Bicol. Pero hindi ako lumaki ng Bicol. Pero ako po ay Wakanda forever. Wakanda forever. Anyway. So, nag-align ang mga bituin ng mga taga Southern Europe. Nag-align ang mga bituin ng mga taga Southern Europe, ng mga taga Luzon, at ng mga taga Dahig. Yung mga taga Dahig, kailangan nilang magka-trial. Hindi ba? Hindi ba ako tama ng pagkakabasa ko dito? Kailangan nilang magka-trial. Di ba ulitin natin, yung balitang sinulat ng Courthouse News Service. Okay, Courthouse News Service ni Molly Quell, December 9, 2024. Di ba? ICC faces slim down budget. Okay. Tapos, ang isang criticism nila during the budget month ng pagkuha ng budget ay wala kayong trial after ng budget, ng bigayan ng budget. Tapos, after 2 months, agad-agadan silang nag-apply ng urgent warrant laban kay Digong. At sino ang nagbigay sa kanila ng suggestion kung paano maa-arrest? Si Bongbong. O di, perfect! Ito ang tinatawag na perfect. Perfect alignment of stars, hindi ba? Kaya nga agad-agadan, hindi ba? Ang bilis ng mga pangyayari, isinakay sa inisakay ba sa S-plane ni General Torre. Ito si General Torre, akala mo hindi Bisaya, no? Kung makapagsalita ngayon siya, parang akala mo yung mga taga Manila na mayabang-yabang. Wala nang punto ba? Wala nang punto ba si General Torre? Kinahiya mo na bang iyong pagiging taga-Wakanda? Well, aminin niyo na mga taga-Wakanda. Marami talaga dyan mga taga-Wakanda. Kung makapunta ng Manila, akala mo na kung sino. Anyway. So, perfect alignment ng mga bituin. Hindi ba? Alignment ito ng mga bituin. Yung mga empleyado ng ICC, kailangan nila ng budget. Para ma-justify ang budget nila, kailangan meron silang trial ngayong December, ngayong 2025. Para sa 2026, perfect! Kasi ano ba yun, hinuli mo, tapos ang trial, September? Meron ba kayong trial? Meron pinagkakabisihan nyo sa ICC? Hinuli mo ng March. Sinabi mismo, noong budget hearing ninyo noong December, kayo itong ICC, sinabi ng budget hearing nila, wala kayong trial in process after December. So, ibig sabihin, hindi kayo busy. Hindi pala kayo pinagkakabisihan. Ang trial nyo lang ngayon 2025, si Duterte. Tapos, trial nyo, March nyo inuli, ang next trial nyo is September 2025. Busy? Hindi naman busy yung korte ninyo. Wala nga kayong trial. Yung Pilipinas, reklamo yung korte na nakatambak ba ang mga kaso. Ang dami-daming overload sila ng kaso, pero tuloy-tuloy ang trial. Hindi, parang mas madali pa atang makakuha ng trial sa Regional Trial Court ng Manila na sandamakmak ang kaso kaysa sa ICC. Hinuli mo ng March, ang next trial mo, September, April, May, June, July, August, September, after 6 months. Busy kayo. Hindi nga kayo busy. Pinagalitan po ang mga empleyado ng ICC nung humihingi sila ng budget nung December na wala naman kayong trial. Diba? Ayan. Ulitin na, papakita ko.
Diba? Ayan, oh. The court has investigations open across 12 countries, but after December, we'll have no trials in process. Another fact that garnered criticism during the week. Okay. December ito, yung budget hearing, budget deliberation ng mga empleyado ng ICC. Ang nagbibigay ng budget, yung Assembly of State Parties. Okay. Oh, nabawasan sila ng budget. Yung hinihingi na ng budget, hindi tinuloy, nabawasan. Diba? Binawasan yung budget nila na hinihingi. Okay? Ang hinihingi nila noon, 202 million euros. Ang binigay lang sa kanila, 195 million euros. At isa sa mga criticisms daw, dahil after December 2024, wala naman kayong trial. So, ibig sabihin, hindi kayo busy. Wala kayong ganap. Wala kayong trial. Pero nung hinuli yung si Duterte, March, nagmadali pa kayo. Nagmadali pa talaga sila, yung gobyerno ni Bongbong, no? Kahit hindi na sinunod yung arrest proceedings. Tapos, ang next trial nyo, after nitong first appearance, September, busy kayo, friends. So mga taga-Wakanda, ano to? Ano to, mga pera-pera lang to, friends. Wala kayong budget. Okay, ngayon, ang daming naipon. Ang dami nating naipon kasi sinuspend ako ng mga to eh. 'Di ba? Okay. Ngayon, pupunta na tayo sa Tanim EJK. Mainit na mainit tong Tanim EJK. Oh, ayan. Yung ABS-CBN News, ABS-CBN News, sabi nyo raw, fake news ako. Ang kapal ng mukha ninyo. Kayong mga nakikinig sa akin, unfollow ABS-CBN. Bumalik na ulit tayo sa panahon ng 2016. Naalala nyo yung 2016, nung kampanya ni Digong, na lahat ng mainstream media noon is inaapi-api at kung ano-anong fake news kay Digong. Pinagtulungan, naalala nyo, pinagtulungan ng mainstream media si Digong noon in favor of Mar Rojas. Do you remember that? Ngayon, they are now, pinagtutulong-tulungan nila si Digong in favor of Bongbong Marcos. Wag na tayo magplastikan. This is too late para makipagplastikan. Alam namin showbiz kayo, pero alam na namin na ang hilatsa. So, follow SMNI. SMNI ang i-follow ninyo. Huwag nyong hahayaan na itong mga balasubas na ito na mainstream media ba ay kumita sa trial ni Duterte. SMNI or yung Times of India. I believe ang Russia Today, i-cover din nila yung hearings ni Duterte. Pero hindi pa ako sure, pero most probably they will. Okay. Kaya, itong mga to, boycott, wag kayong kukuha dyan, wag nyo silang tangkilikin, dahil yayaman sila sa live streaming. Wag nyo payamanin, okay? Wag nyo hayaang yumaman sila dyan, wag natin silang bibigyan ng pagkakataon. Kayong ABS-CBN, kayong fake news. O, binabander-bandera nyo yung nanay na yan. Yung nanay na yan, nakaanak, hawak-hawak niyang anak niya. O, yung anak niya ay namatay noong July 2, 2024. Pero kayo ABS-CBN News, ang claim ninyo, ABS-CBN, kayo nag-claim nito ito ay nanay ng biktima na namatay during the drug war ni Duterte. Paanong nangyari na ang July 2, 2024 ay drug war ba ni Duterte, ang nakaupong presidente dyan ay si Bongbong Marcos. Aling Sheila, mahiya ka naman sa anak mo. Patahimikin mo na ang kaluluwa, ginagamit mo pa para magkapera. Nategi na yung anak mo. Ewan ko kung paano nategi yung anak mo, no? Gusto kong, meron ba ang nakikinig sa aking kapitbahay ni Aling Sheila? Kasi tuwing may
may mga ganyang victim, eme-route, ang pinakamaganda is kausapin ng mga kapitbahay. Kasi ako ay lumaki sa community na parang ganun tong community nila na close-knit, na may looban, ganyan. At alam nila ang mga hilatsyan ng mga itong binabandera, mga pagmumuka. Kaya gusto ko makausap ang mga kapitbahay. Kapitbahay ni Aling Sheila, meron bang nakikinig sa akin kapitbahay ni Aling Sheila? Gusto kitang makausap. Sino ba tong anak niya na ibinabande-bandera niyang biktima daw nung drug war ni Digong? Na binabandera ng CPP-NPA ni Attorney Conti. Tigilan mo ko, Attorney Conti. Member ka ng CPP-NPA. Ano yan, di ba? Nominee ng Makabayan. So, ginagamit ito ni Attorney Conti na nominee ng Makabayan Black. Ginagamit mo sila. Tapos, ang kapal pa ng mukha ng sabi ni Attorney Conti, pag tinotroll daw ang victims ng drug war, lalo daw makoconvict si Digong. So, para mo na rin sinabi na yung ICC court ay kangaroo court nga. Ano namang pakialam nila dito sa anak ni Aling Sheila na namatay ng July 2, 2024? Eh, yung kaso doon, yung kaso doon ay hinaharap ni Digong 2011 to 2019. Tapos 43 pa. Papunta tayo dyan sa 43 number, ha? Ginamit mo, Aling Sheila, yung anak mo. Hindi ka na nahiya. Mga kapitbahay ni Aling Sheila. Oh. Hindi ako gusto kong i-verify. May mga unverified kasi yung sinasabing kung paano nategi yung anak ni Aling Sheila. Ngayon, ang malinaw dito, ang anak ni Aling Sheila na binabandera ng Makabayan Black na biktima daw ng drug war ay namatay nung July 2, ay binuro nung July 2, 2024. Ano yan, Aling Sheila? Daig mo pa. Ang tagal lamang lamay niyan. Ang tagal lamang lamay niyan kung namatay ng war, kung nategi ng war on Drugay. So, madaling salita, dapat ang sinisisi mo dyan, Aling Sheila, si BBM. Pero bakit ayaw pasisi ng Makabayan Black si BBM? Yun ang tanungin ninyo, mga sundalo at mga pulis. Bakit ayaw mention ng Makabayan Black na ang anak ni Aling Sheila ay nategi nung panahon ni BBM? Hindi pa rin natin alam kung paano nategi. Pero alam natin, ginagamit ito ng Makabayan Black sa kanilang propaganda. This is all propaganda. Okay. Next. Diyos ko doy. Ewan ko sa inyo ba, kayo mga NGO, nangangailangan na naman kayo ng pera. Pag NGO, mukhang pera yan. Hindi naman nila sariling pera yan. Okay? Kailangan nila ng funding. Kaya kailangan nila namang eklabo-eklabo na ganyan. Okay. Pupunta ngayon tayo. Okay. Kanino ko ba pinapost habang nakabartolina ako? Maraming salamat sa inyong mga nandito, kararating pa lang. Yung mga naghahanap sa akin, thank you po sa inyong concern, hindi ba? Sa akin. Okay, kanino ba pinapost itong Tanim EGK again? Tanim EGK. Diba? Paano naman itotroll yung mga biktima? Wala pong biktimang tinotroll. Kasi kung biktima, deads na. Paano mo itotroll yung patay, Attorney Conti? Ang inuusisa ng mga kapitbahay nila ay yung mga binabandera nyo dyan, Attorney Conti. Kung hindi nyo ba naman binabandera yung mga yan, hindi makikilala ng kapitbahay. Bakit kami ngayon ang may kasalanan? Ang may kasalanan yan, yung mga kapitbahay nila. Dahil nakilala sila ng kapitbahay na bisto ang inyong kalakaran. Ang sabi no, ito pa, sa Canada, ito na naman, Diyos ko Lord, sino ba kayong, sa Canada, Inquirer, isa pa kayo. Sabi ng Inquirer, Phil Canadian groups welcome Duterte's ICC arrest, call for justice. Tapos, ang isang litratong nandun ay si Jennifer Laude. Si Jennifer Laude po ay hindi po ito nategan ng war on drug. During the war on drug, si Jennifer Laude po, ito po ay panahon ni Pinoy. Ang nakategi po dito ay isang Amerikanong sundalo. At ang kwento dito, kaya ito ay nategi dahil hindi dun sinabi sa sundalo na meron pala itong Nutribam.
Hindi niya sinabi sa sundalo bago sila magtorjakan na meron siyang Nutribam. Oh. Ateng, hindi ba? Oh, may Nutribam ka. yung otoko lasing. Yung otoko ayaw nang may Nutribam. Biglang habang sa kainitan ng panahon, lumabas si Junjun. Talagang magwawala yung lalaki. Well, hindi ko kinokondon yung lalaki. Sinasabi ko lang kung anong nangyari. So, paano naman itong nangyari ng biktima itong si Jennifer Laude ng EGK? Pwede, extrajudicial kantutan. Di ba? Pwede extrajudicial kantutan, no? Pero EJK, iniling nyo kay Digo? Ano ba justisyang hihingin nyo kay Jennifer Laude? Nakulong na yung sundalo. Okay? Kaya, wag nyo, alam nyo, ito kay Jennifer Laude, no? Jennifer Laude didn't come with a clean hands. Hindi niya deserve na tigihin. Okay? Pero, meron siyang mitigating factor ng lalaki. Bakit ka nakipagtorjakan sa akin na hindi mo sinasabing may Nutribam ka? Kahit sinong straight na lalaki magagalit, no? Ito lang lasing pa yung Pemberton. Ganun talaga. Bakit kasali yan? Inquirer. Di ba? Extra Junjun kumaway. Diba? Yun ang nangyari dyan kay Jennifer Laude. Doon lang tayo sa facts ba? Facts. Okay? Diba? Hindi ako makikipagtorjakan sa lalaki kung may Nutribam ako. No? Kung ang expected ng lalaki, meron kang kipay labum, dapat may kipay labum ka. Diba? Guys, ganoon lang yun. Tama ba ako sa mga lalaki? Diba? Kung expected ng lalaki may kipay labum ka, dapat may kipay labum ka. Kung wala kang kipay labum, sabihin mo na lang. Hindi ba? Kahit kamukha mo ba si mahal na Birhing Magdalena, no, ganyan kakaganda, kung may Nutribam ka, pero ang expected na lalaki ay wala kang Nutribam, sabihin mo na lang. Honesty is the best policy. Hindi ba? Kasi, kung may kipay labum ka, tapos kung nakapagtorjakan ka, tapos nalaman na lalaki na, ay dati pala may Nutribam ka, gaganyan pa yung lalaki, ay talaga, hindi ko alam. Siguro ma-amaze pa siya sa'yo, no? Pero kung may Nutribam ka, nakawakan si Junjun Paredes. Ateng, sinasabi ko sa'yo, inilagay mo ang buhay mo sa bingit ng Pemberton. Ganon. So, hindi ito EGK, no? This is extra Junjun kumaway. So, ito naman yung inquirer, even hindi man lang sinilip. Ano pa? Di ba? Ano pa ba? Ang dami kong pinapost dahil ang dami kong nakitang tanim EGK. Kung ano-anong nakakahiya kayo. As in, hindi ba? Gumagamit kayo ng patay ng ibang patay. Use your own, use your own dead relative. Bakit ba kayo gumagamit hindi kayo nagpapaalam doon sa may-ari ng patay? That is very disrespectful. Kayong mga NGO kayo, alam nyo yan, ang ginagawa nyo, unethical yan. Kaya nyo ginagawa yun dahil gusto nyo kumita ng pera kasi panglagay nyo yan sa year-end report ninyo na activities ba? Activities ba nyo sa mga funders ninyo? 'Di ba? Ano yung nyo activities nyo sa year-end report na ito ang ginawa namin nung 2025, nagrally-rally kami, meron kami mga EJK victims, 'di ba? Pero sa kagagahangan ninyo ba sa budget, nagkabuhol-buhol na kayo. Kaya itong mga NGO na ito, dapat ito ay ireklamo ito sa mga foreign funding agency nila nang gagamit ng patay. Eto pa. Diyos mio, Santissima Trinidad ba ang mga kakampings na baliw-baliw na. Ito pa, Diyos mio, Santissima, ito.
Oh, kakampings. Oh. Sabi nitong kakamping ba na ito, oh, do you remember the kid who while playing with his friends in their Tondo neighborhood was shot dead by a police officer out of nowhere? And do you remember the police officer's excuse? It was an accident, he said, that while patrolling the area, he tripped and accidentally fired his gun. The kid's name was Aldrin Pineda. He was 13 years old. O paano ba man makasalanan ito ng on drugs? Kaya, alam nyo, kayong mga anti-Duterte, para kayong mga supporters ni Kamala Harris. Wala na kayo sa huwesyo. Lahat na lang, reklamo ninyo, lengk-lengk ninyo kay Degong. Oh, kaya galit sa inyo mga tagawat, kayong mga wala na kasakatinuan, yung excuse ng police, gumagamit na naman kayo ng patay. Hindi nyo patay. Tanungin nyo muna yung relative. Hindi ba? Kung pwede ba itong elect ba? Sa JK. Hindi ba? Pero nga, yung may mga kapitbahay yan. So kung may mga kapitbahay yan, yan ang malaki yung kalaban sa mga binabandera ninyo. Yung kapitbahay, kasi ang mga kapitbahay, para yung kanta sa batibot. Ako ang kapitbahay, kapitbahay mo. Ay nako, kayong mga kakamping na wala namang alam. Okay, eto na. Ito, parang protesta ata ito sa Yope. Yope, Manila ba ito? UP Manila ba ito? UP Manila ba to? I don't know. O, eto, ano sila? EJK. O, EJK ba? Okay, una-unahin natin. Itong may bilog ito na white. Ayan. Okay, yung mga binandera nyo sa harapan, yung white na yan is si Dr. Dreyfus Perals. Si Dr. Dreyfus Perals ay nategi noong March 2017 sa Lanao del Norte. Nahuli po ang tumegi noong January 22. Siya po ay not EJK. Okay? Bakit kayo ang humahawak ng mga letrato ng mga yan at ang hindi ng kamag-anak nila? Okay? Pareho lang kayo ni Aling Sheila nang gagamit ng patay for pera purposes. Yung kanya, ginagamit niya yung bangkay ng anak niya na namatay ng panahon ni Marcos, isinisi kay Duterte. Itong green na ito, yung hawak-hawak niya yan ay si Dr. Winston Andutan. Namatay yan noong December 2021. Ang assassin niya nahuli noon. Hindi yan EJK. Okay? Hindi yan EJK, that's murder. Murder, hindi yan EJK, wala pong kinalaman dyan ng pulis. Ang pulis po, nahuli po nila ang mga assassins. Okay? Ngayon, ito may pula, yung pula na nakabali, bilog-bilog dyan, yan ay si Dr. Maria Lourdes Tangco. Okay, sino si Dr. Maria Lourdes Tangco? Hindi ako nang red tag, kayong mga mahilig man red tag, pero inako na mismo yan ng nino? Ng CPP-NPA mismo. Ayan. Ito, yung bulatlat, yan ay official pahayagan yan ng CPP-NPA. Ayan, yung hawak-hawak nila si Lutangco na doktor. Lutangco, revolutionary doctor and people's martyr, kuning-kuning. Okay, kaya tanungin mo, kagalang-galang na General Parlade, kilala mo yung si Lutangco, di ba? EJK. Ito'y namatay sa enkwentro sa Baguio. Bahala na lang kayo kung sinong paniniwalaan ninyo, yung military or yung CPP-NPA. Sabi ng CPP-NPA, wala naman daw enkwentro. Okay? Sabi ng military, may enkwentro. Bahala na kayo. Okay?
Kaso, parang pareho atang institusyon, hindi na pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Military at si PPNPA. Pero, hindi po yan EJK. Sa madalit salita, okay? Namatay yan sa inkwentro with the CPP-NPA at inako nyo yan. Inako yan. Ng bulatlat. Lutang ko, revolutionary doctor and people's martyr. Kuning-kuning. Ano naman kinalaman ni Lutang sa war on drugs? Namatay ito in the context ng pursuit ng military against the CPP-NPA. Hindi na, yung kaso naman dun sa ICC, walang kinalaman sa inyo si PPNP. Isa lang kayo sa nagmamaniobra. Tama? So, tanim EJK. Diba? Ang kakapal ng mga mukha ninyong gumagamit kayo ng mga bangkay ba? Diba? Anong klase yan? Use your own bangkay. Meron pa. Papakita pa natin. Mga tanim EJK ang mga puta. Ito sa UST, mahiya kayo UST. Diyos mio, Santissima Trinidad. Itong si Atio Castillo, ito ay nategi sa hazing. Yung estudyante ba mga UST? Ano ba kayo? Mga bangag ba kayo? Mga darlings? Diyos mio, girl, nakapagpa-false eyes ka, putok na putok ang eyelash extension mo. Nakapag-do-eye ka, ano ba yan? Yung kilay mo pa, ay, ano bang tawag yan? Yung microblading pa yung utak mo, yung hair mo, ang ganda pa ng kuko mo, girl. Yung hawak-hawak mo, nategi sa hazing. Sino na naman ang salarin dito sa kasinungalingan nito? Ayan, Kabataan Party List. Huling-huli kayo, Kabataan Party List. Pero EJK victim. Hindi po mga biktima pinagtatawanan po namin. Ang pinagtatawanan po namin ay mga panloloko ninyo sa taong bayan. At halatang halata na kayo kaya hindi magkakaroon sa inyo ng amor ang taong bayan dahil pinagloloko ninyo ang taong bayan. Kayo-kayo na lang ang naglolokohan. Yan, yung mga estudyanteng yan, manloloko nyo yan dahil nga hindi pa buo ang prefrontal cortex niyan. Pero yung mga magulang nito, pakibatukan. Tanungin ninyo, yung mga magulang nito, tanungin nyo yung anak ninyong putok na putok ang eyelash. Putok na putok ang eyelash extension, hindi man lang na-verify na yung hawak-hawak niya, hindi naman nategi ng EJK. Di ba? Diyos mio, ano kayo? Meron pa, Diyos ko Lord, ang dami nito. Hindi na, lahat, ano na talaga sila, nabaliw na ba? Nawala na sa wisyo. Wala na. Ano talaga sila, tumodo na sila. Tapos tayo yung fake news. Kayo ito, pinagalitan pa ng mga may-ari ng bangkay ba? Ito pa. Ayan. Ito, no? Hawak-hawak nila itong, sa dahig pa ito, hawak ito ni girl. Asan to si girl? Ito sa dahig, hawak ni girl. Hawak ng bayan muna. Okay? Yung bangkay na ito, ito si girl sa ano to? Dahig. I believe hindi na to Makabayan Black, Akbayan ata tong babaeng to. Ni Larissa Ontiveros, if I'm not mistaken. Or Makabayan Black. Pareho lang naman kayo. Pareho naman lang kayo manggagamit ng bangkay. Itong Aldrin Tangohan, okay? Inako na to ng kamag-anak. Okay? Siya ay nategi, hindi po ng war on drugs. Sinabi na ng kamag-anak, ayan,
kamag-anak na mismo, umako, hindi kayo nahiya. Sabi ng kamag-anak, gusto ko pong, sabi niya, gusto ko lang pong linawin na ang aking kapatid na si Aldrin M. Tangonan ay hindi biktima ng war on drugs. Siya ay tinegi ng isang kriminal dahil sa selos. Hindi siya biktima ng anumang operasyon na may kinalaman sa drugay. Sobrang bigat na ng pinagdadaanan ng aming pamilya at mas lalong nakakadagdag sa sakit ang maling impormasyon na kumakalat tungkol sa kanyang pagkategi. Hiniling namin ng respeto, hindi lang para sa amin, kundi lalo na para sa aking kapatid, na dapat alalahanin ng tama at may dignidad. Maging responsable tayo sa pagbabahagi ng impormasyon at iwasan ang pagpapakalat ng maling detalye na lalo lang nagpapahirap sa mga naiwan. Maraming salamat sa lahat ng nakiramay at nakakaunawa sa aming sitwasyon. Okay. So gumagamit kayo, hindi nyo na pinatahimik yung mga bangkay. Ginamit ninyo ang mga bangkay para sa inyong pagkakaperahan. Hindi ba? Ganyan naman kayo Hindi ba? Kailangan nyo ng year-end report. Activities ba? Na ito ang mga activities ba na pinagagastusan ninyo ng pera para next time, mabebigyan ulit kayo ng salapi. Diba, ng funders ninyo dahil pinagmuka ninyo na busy kayo. Wala kayong pinagkaiba sa mga congressman na every year may flood control projects, kayong mga NGO kayo, wala kayong pinagkaiba dyan. Wala kayong pinagkaiba sa mga congressman na every year may flood control projects. Diba? So kayo ay nagtatanim ng bangkay. Ikaw, Attorney Conti, alam mo, mahiya ka sa sarili mo. Kayo ay gumagamit ng bangkay, nagsisinungaling. Yeah, i-convict nyo si Digong. Diba? Pero, alam naman natin, ang gusto talaga ng CPP-NPA, magkagulo sa Pilipinas. Gusto nila yan, gusto i-convict si Digong para magkagulo. Ngayon, kayo mga sundalo at mga pulis, pag nagkagulo, diyan na papasok ang CPP-NPA. Love na love nila yan. Magkagulo. Alam nyo yan, mga sundalo at pulis, na yan na ang taktika ng CPP-NPA. Gusto nilang magkagulo. Wala silang pakialam sa hustisya na yan. Dahil kung may pakialam sila sa hustisya, bakit yung football player, brutal ang pagkakategi ng CPP-NPA, naalala nyo yon? Football player ba yon? Or basketball player? Naalala nyo yon? Diba? Yung sa probinsya, naalala nyo yon? My Lord, grabe. Tinegi ng CPP-NPA. Naalala nyo yung story na yon? So, sa madalit salita, tibayan niyo yung loob ninyo, no? Lalo na yung mga taga-Wakanda. Hindi pa to tapos. Si Absalon ba yun? Tamasbate, football player. Anong pangalan na? He was Viking. Tinegi yun ng CPP-NPA. Kapal naman ang mukha ng CPP na Makabayan Black na bakit hindi niya maipakita yung biktima ninyo? Kaya, etong mga to, they are now out of their wits. Hindi na nila malaman kung ano ang gagawin nila. Okay? Dahil sila mismo nagkaka-watak-watak na. Bakit? Naalala nyo, nag-apply ng writ of habeas corpus ba? Yung magkapatid, si Kitty saka si Baste. Ito yung manifestation ng Office of Solicitor General. Okay. Ngayon, ang sabi, itong nakakaloka. Kasi nga, pinag-respond itong gobyerno. Ang OSG po, Office of the Solicitor General, abogado po ito ng gobyerno. Tapos, sabi nila dito,
sa paragraph 4, in steadfast adherence to this sovereign decision, the OSG has consistently maintained, both in its submissions before the ICC and its public statements, that the case of the Philippines was not admissible and that the ICC failed to timely exercise its jurisdiction. Consequently, the Philippine government has no obligation to cooperate with the ICC nor recognize any process emanating from the ICC following the effectivity of the country's withdrawal from the Rome Statute. Considering the OSG's firm position that the ICC is barred from executing jurisdiction over the Philippines and that the country's investigative, prosecutorial, and judicial system is functioning as it should, the OSG may not be able to effectively represent respondents in these cases and is constrained to recuse itself from participating herein. Can you imagine? Sa tanda kong ito, 40s na ako, ngayon lang ako nakakita ng Office of the Solicitor General na nag-refuse ipagtanggol ang administrasyon. Correct me if I'm wrong, pero ito lang ang kauna-unahang naalala ko. My memory might be failing me. Pero sa mga mas matanda sa akin dito, nakakita na ba kayo ng Office of the Solicitor General na nag-excuse na huwag ipagtanggol yung mga government officials, lalo ng administration? OSG mismo nagsabi, hindi ba, na wala nang obligasyon ng gobyerno, hindi kasama. So, nanindigan si Maynard Guevara at ang OSG. At ayon sa aking, ayon sa kaparangan, ang tawag na daw sa loob ng institusyon na ito sa mga namumuno ng ating bansa ay bangag. Ang tawag na raw nila doon sa mga namumuno ay bangagers. Okay? So, yung OSG, dinedma, hindi namin kayo pagtatanggol dahil ito ang official position. So, nagkakawatak-watak na kayo. Well, pwede nyong i-fire si Maynard Guevara, pero nagsabi lang naman ng totoo si Maynard Guevara, ang OSG. Ayan, lahat sila ang dami nila nag-signature. In fairness, naku, ang tatapang ng mga to ni Maynard Guevara, Marisa de la Cruz Galandines, Maria Cielo C. Rondain, Mirna Agno Canuto, Hermes Ocampo, George O. Orta, Joel Villaseran, Jennifer Siron, Giselle Hernandez, Justine Ryan Morilla, Sang Mi Lee. Ang tatapang ninyo, friends, pero believe kami sa inyo. Talagang nanindigan ng OSG. So, kung mawalan kayo ng trabaho, hero na kayo sa mga Pilipino. Maynard, ito hero na natin to. Si Maynard Guevara, Marisa de la Cruz Galandines, Maria Cielo C. Rondain, Mirna and Agno Canuto, Hermes Ocampo, George O. Orta II, Joel N. Villaseran, Jennifer Siron, Giselle P. Hernandez, Justine Ryan Morilla, at Sang Mi A. Lee. Kayo ay hero na sa amin. Kasi naloka nga. Naloka nga si si Salvador Panelo nung binasa niya yan. Hindi niya kalain na gagawin ng OSG yan, na hindi namin pagtatanggol yung mga akusado dyan. So, for the first time, ngayon lang ako nakita ng OSG, hindi na ipagtatanggol yung mga akusado na sa gobyerno. Get notified for latest news, mahal kong bayan.